Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang kwento na naman ng pagtitiis, pagsisikap at pagbangon mula sa mapait na katotohanan ng buhay mag-asawa ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Sabay-sabay nating lakbayin ang makulay at madamdaming kwento ng isang pusong binaliwala. Ngunit pinili ang lumaban upang patunayan ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng unos. Paalala lang mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata, gabay ng magulang, ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate Jay, itago mo na lamang ako sa pangalang Clarice. Bata pa lang ako ay pangarap ko na talagang magkaroon ng sariling negosyo sa paggawa ng mga dekalidad na kasuotan. Lumaki ako sa lungsod ng Bacolod kung saan maaga kong natutunan ang sining ng pagtatahi mula sa aking yumaong lola na si Aling Belen. Hawak ang lumang makina, unti-unti kong binuo ang aking mga pangarap habang nagmamasid sa makukulay na kasuotan tuwing may pagdiriwang ng Mascara Festival sa aming lugar. Pangarap kong makita ang aking mga sariling gawang disenyo na isinusuot ng mga kilalang tao sa buong bansa balang araw. Ngunit ang pangarap na ito ay tila naging isang malaking biro lamang nang makilala ko ang aking naging asawa. Ikinasal ako kay Danilo, isang ahente ng real estate na kilala sa pagiging praktikal at medyo may katingpangan ng ugali pagdating sa pananalapi. Noong una ay akala ko ay magiging katuwang ko siya sa pag-abot ng aking mga mitiin sa buhay, ngunit nagkamali ako. Sa tuwing ibabahagi ko sa kanya ang aking mga plano tungkol sa pagtatayo ng sariling patahian, palagi niya akong pinagtatawanan sa harap ng aming hapagkainan. Para sa kanya, ang pananahi ay isang simpleng hanapbuhay lamang ng mga walang pinag-aralan at hindi kailanman yayaman ng isang katulad kong pambahay lamang ang talento. Kasama rin namin sa bahay ang kanyang ina na si Aling Elena na walang ibang ginawa kundi kutyain ang aking kakayahan. Madalas niyang sabihin na dapat ay mag-focus na lamang ako sa pag-aalaga kay Danilo at sa mga gawaing bahay kaysa mag-aksaya ng oras sa mga telang wala namang patutunguhan. Tuwing gabi, habang mahimbing ang tulog ng aking asawa, tahimik akong umiiyak sa gilid ng aming silid habang hawak ang aking mga iginuhit na disenyo. Masakit na ang taong inaasahan mong magiging sandigan mo sa buhay ang siya pang unang pumapatay sa iyong nag-aalab na pag-asa. Isang hapon, pumunta sa aming bahay ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo na si Evelyn upang makipagkwentuhan. Nakita niya ang aking mga gawa at labis niya itong hinangaan dahil sa kakaibang ganda at pulido ng mga tahi nito. Hinimok niya ako na subukang sumali sa isang lokal na paligsahan sa disenyo na gaganapin sa bayan, ngunit narinig ito ni Danilo. Agad na sumabat ang aking asawa at humalakhak ng malakas habang sinasabi na mag-aaksaya lamang ako ng pera sa pamasahe dahil tiyak na mapapahiya lang ako roon. Hindi lang si Danilo ang naging hadlang sa aking mga pangarap, kundi maging ang kapatid niyang si Federico na madalas bumisita. Tuwing magkakasama silang magkapatid sa sala habang umiinom ng alak, ginagawa nilang katatawanan ang aking pangarap na maging sikat na fashion designer sa bansa. Sinisigawan ako ni Danilo na magsilbi na lamang ng pulutan kaysa mangarap ng gising dahil hindi naman daw ako nababagay sa magarbong mundo ng sining. Ang bawat tawa nila ay tila patalim na sumasaksak sa aking puso, ngunit pinilit kong magtiis at manahimik na lamang sa kusina. Sa kabila ng mga pangungutya, may isang tao pa ring naniniwala sa aking kakayahan. Ang aking pinsan na si Dominic na nakatira malapit sa amin. Siya ang nagbigay sa akin ng kaunting puhunan upang makabili ng mga dekalidad na tela
at sinulid na gagamitin ko sa aking lihim na pagtatahi. Tuwing umaalis si Danilo para sa kanyang trabaho, mabilis kong inilalabas ang aking makina upang simulan ang pagbuo ng aking mga pangarap na disenyo. Alam kong mapanganib ang aking ginagawa dahil tiyak na magagalit si Danilo kapag nalaman niyang sumusuway ako sa kanyang mga utos. Isang gabi, nahuli ako ni Danilo na nagtatahi pa rin kahit lampas sa gabi na sa aming maliit na sala. Sa galit niya, hinablot niya ang telang sutla na binili ko gamit ang perang ipinahiram ni Dominic at marahas na pinunit ito. Sinigawan niya ako at sinabing wala akong kwentang asawa dahil mas inuuna ko pa ang aking mga ambisyon kaysa asikasuhin ang kanyang mga pangangailangan. Ang mga luha ko ay pumatak sa nasirang tela habang pinapanood ko siyang itapon ang aking mga pinaghirapan sa basurahan. Ang gabing iyon ang naging mitsa upang tuluyan ng magbago ang aking pananaw at determinasyon sa aking buhay mag-asawa. Sa halip na panghinaan ng loob dahil sa kanyang ginawa, ginamit ko ang matinding sakit bilang lakas upang magpatuloy sa aking laban. Nangako ako sa aking sarili na hindi ko hahayaang manatili ako sa anino ng kanyang kawalan ng tiwala at pagmamaliit. Iipunin ko ang lahat ng natitirang lakas ko upang patunayan sa kanila, lalo na kay Danilo, na kayang magtagumpay ng isang taong binaliwala. Upang makalayo sa mapanghusgang mga mata ni Danilo, nagpasya akong magpaalam na bibisita muna sa aking kamag-anak sa lungsod ng Iloilo upang magpahinga. Pumayag siya dahil nais din niyang makatipid sa gastusin sa pagkain sa bahay habang wala siyang sapat na benta sa real estate. Sa Iloilo, tinulungan ako ng aking tita na si Aling Karma na makahanap ng isang maliit na espasyo kung saan maaari kong ituloy ang aking pananahi. Doon ko sinimulan ang pagbuo ng aking unang koleksyon ng mga kasuotan na puno ng emosyon at pagmamahal. Doon ko rin nakilala si Diana, isang mayamang negosyante na may-ari ng ilang malalaking butik sa buong rehiyon ng Visayas. Nakita niya ang isa sa mga gown na ginawa ko para sa isang kasal ng lokal na mamamayan at agad siyang nabighani sa aking gawa. Kinausap niya ako at inalok ng isang pagkakataon na maging partner sa kanyang susunod na fashion show na gaganapin sa Maynila. Hindi ako makapaniwala na ang mga disenyong pinagtawanan lang ni Danilo ay bibigyan ng ganitong kalaking halaga ng isang estranghero. Habang nandoon ako sa Iloilo, patuloy pa rin ang pagtawag ni Danilo sa akin upang manghingi ng pera dahil nagigipit siya sa kanyang mga gastusin. Sa tuwing maririnig niya ang aking boses, hindi pa rin niya nakakalimutang magbitiw ng mga salitang nakakababa ng moral at pagkatao. Itinatago ko sa kanya ang aking mga tagumpay dahil alam kong gagawin lamang niya itong paraan upang kunin ang aking mga pinaghirapang kita. Nagtiis ako sa pambabastos niya habang patuloy kong pinapaganda ang aking mga likha kasama si Diana. Ang wild na pagnanasa kong magtagumpay ang naging apoy na nagbigay ng init sa bawat gabi ng aking pagpupuyat sa maliit na patahian. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga huling detalye ng gown, nakaramdam ako ng labis na pagod, ngunit hindi ko hinayaang mapatigil ako. Naalala ko ang bawat tawa ni Federico at ang mga matatalim na tingin ni Aling Elena na nagpatatag sa aking loob. Alam kong ito na ang huling pagkakataon ko upang mabago ang takbo ng aking kapalaran at maipakita ang aking galing. Dumating ang araw ng fashion show at lula ng eroplano ay dinala namin ni Diana ang aming koleksyon sa isang sikat na hotel sa Maynila. Kabado ako, ngunit puno ng pag-asa habang pinapanood ang mga modelo na naglalakad sa runway, suot ang aking mga obra maestra. Ang bawat palakpak ng mga manonood ay tila musika sa aking mga tainga na pumapawi sa lahat ng taon ng aking pagtitiis. Sa pagtatapos ng gabi, ipinakilala ako bilang pangunahing designer at nakatanggap ako ng naglalakihang papuri mula sa mga kritiko. Agad na kumalat sa mga pahayagan at social media ang aking pangalan bilang bagong sibol na mahusay na designer mula sa probinsya. Maraming mayayaman at kilalang personalidad
ang nagsimulang mag-order ng mga mamahaling kasuotan mula sa aking bagong tatag na brand sa tulong ni Diana. Sa kabila ng aking tagumpay, nanatili akong mapakumbaba, ngunit may bago ng kumpiyansa sa aking sarili na hindi na kayang sirain ng sinuman. Ang aking kita ay lumago ng husto at nakabili ako ng sarili kong modernong makina at mga mamahaling kagamitan. Nang bumalik ako sa Bacolod, hindi ko ipinaalam kay Danilo ang aking mga nakamit na parangal at ang halaga ng aking pera sa bangko. Nadatnan ko siyang nakaupo sa sala habang problemado dahil sa lumalaking utang nila ng kanyang kapatid na si Federico sa pagsusugal. Pagkakita niya sa akin, agad niya akong bulyawan at tinanong kung may dala ba akong pera mula sa aking paglalakbay sa Iloilo. Kalmado akong umiling at pumasok sa aming silid upang ihanda ang aking mga susunod na hakbang sa buhay. Gabi-gabi ay naririnig ko pa rin ang bulungan ni Danilo at Aling Elena na tila ba pabigat ako sa kanilang pamilya dahil wala akong permanenteng ambag. Hindi nila alam na ang perang ginagamit pambayad sa kuryente at tubig na iniiwan ko sa mesa ay galing sa aking sariling bulsa. Pinagmasdan ko si Danilo habang natutulog at naramdaman ko ang pagkawala ng dating pag-ibig na mayroon ako para sa kanya. Ang pagmamahal na binaliwala niya ay tuluyan ng napalitan ng determinasyon na mamuhay ng malaya at marangal. Matapos ang ilang buwan, nagpasya akong magtayo ng aking pangunahing sangay ng patahian sa lungsod ng Davao kung saan mas malaki ang merkado. Sa tulong ni Dominic na naging manager ng aking pananalapi, mabilis na nakilala ang aking shop sa buong Mindanao dahil sa kakaibang sining nito. Doon ko tuluyan nang nahanap ang tunay kong halaga bilang isang babae at bilang isang tanyag na fashion designer. Ang aking buhay ay napuno ng karangyaan na hindi ko kailanman naisip na mararating ko noong kasama ko pa si Danilo. Isang araw, nabalitaan ko na lamang na tuluyan nang na-foreclose ang bahay ni Danilo sa Bacolod dahil sa hindi nabayarang mga utang. Naghirap ang kanilang pamilya at ang kanyang kapatid na si Federico ay umalis na rin upang takasan ang mga pinagkakautangan nito. Si Aling Elena naman ay nagkasakit dahil sa labis na stress sa kanilang sitwasyon habang si Danilo ay nawalan ng trabaho bilang ahente. Sa puntong ito, napilitan si Danilo na maghanap sa akin upang humingi ng tulong at kapatawaran sa kanyang mga nagawa. Nagulat si Danilo nang marating niya ang aking malaking shop sa Davao at makita ang aking pangalan na nakasulat sa gintong mga letra. Nakita niya akong abala sa pag-aasikaso sa mga mayayamang kliyente habang suot ang isang mamahaling damit na ako mismo ang nagdisenyo. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng dati niyang pinagtawanan at pinunitan ng tela ay siya na ngayong dinaragsa ng mga tao. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang unt-unting napagtatanto ang laki ng kanyang naging pagkakamali sa akin. Nang magkausap kami sa aking opisina, lumuhod si Danilo sa aking harapan habang umiiyak at humihingi ng isa pang pagkakataon. Sinabi niya na labis niyang pinagsisisihan ang lahat ng kanyang pangungutya at ang hindi niya pagsuporta sa aking mga pangarap noon. Ngayong nakita na niya ang aking tunay na halaga at ang tagumpay na aking tinatamasa, handa raw siyang magbago para sa akin. Ngunit tiningnan ko lamang siya nang may malamig na mga mata na wala ng bakas ng dating pagmamahal. Dumating din sa Davao ang aking kaibigang si Evelyn upang bisitahin ako at nasaksihan niya ang pagmamakaawa ng aking asawa sa aking tanggapan. Sinabihan niya ako na huwag dahan-dahang lumambot ang puso dahil alam niyang pera at ginhawa lamang ang hinahabol ni Danilo ngayon. Sumang-ayon ako sa kanya dahil alam kong kung hindi ako nagtagumpay, mananatili akong basahan sa paningin ng kanyang pamilya. Ang pagpapatawad ay maaari kong ibigay, ngunit ang bumalik sa dating buhay ay hindi ko na kailanman gagawin. Kinausap ko si Danilo ng mahinahon at sinabi sa kanya na tutulungan ko siyang bayaran ng ilang utang para sa kanyang ina na si Aling Elena bilang tanda ng aking pagtanaw
ng utang ng loob sa nakaraan. Ngunit nilinaw ko sa kanya na maghahain na ako ng legal na petisyon para sa aming paghihiwalay dahil tapos na ang aking pagtitiis. Umiyak ng husto si Danilo at sinabing mahal niya ako, ngunit alam naming dalawa na huli na ang lahat para sa aming relasyon. Ang taong dati niyang minamaliit ay wala na sa kanyang abot tanaw. Matapos ang aming pag-uusap, lumabas si Danilo sa aking shop, nabagsak ang mga balikat at puno ng pagsisisi ang mukha habang nakatingin sa akin. Pinagmasdan ko siya mula sa bintana habang unti-unting nawawala sa karamihan ng mga tao sa lansangan ng Davao. Naramdaman ko ang isang malaking tinik na nabunot sa aking dibdib at ang kapayapaan na matagal ko nang hinahangad. Ang aking mga pangarap ay hindi lamang nagdala sa akin ng yaman, kundi nagbigay din sa akin ng kalayaan. Ngayon, patuloy ang paglago ng aking negosyo at mas marami pang sangay ang aking binubuksan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang kwento ng aking buhay ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan na nakakaranas din ng pang-aapi mula sa kanilang mga kapareha. Natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagpapatunay ng iyong sariling kakayahan sa pamamagitan ng tagumpay. At dito, nagtatapos ang aking lihim na kwento ng pagsisikap, pagtitiis at tagumpay laban sa mga mapanghusgang mata ng nakaraan. At yan ang kwento ni Clarice, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.